Hi, Dr. Love. Ako po si Annalyn, 32 years old at nakatira dito sa Makati. Kasama ko po ngayon ang aking asawa at 3 anak. Housewife lamang po ako. Ang asawa ko naman po ay isang call center agent. Marami na po kaming mga pinagdaanan sa buhay. Pero heto't buo pa rin naman po kami. Kaya nga lang po, may mga bagay na parang sobrang nag-iba. At isa na nga dyan ang pagtrato sa akin ng aking asawa at maging ng mga anak ko. Huminto po kasi ako, Dr. Love, sa aking trabaho nang ipanganak ko ang ikalawang anak namin. Naging sakitin po kasi ang bata. Gusto ng asawa ko na tutukan ko na lamang po ang pangalawang supling namin at ginawa ko naman po ito. At nang makarecover nga ang anak ko at nakikita ko naman pong hindi na siya sakitin at malaki na rin po, ay nais ko na ring bumalik sa paghahanap buhay. Pero hindi na po ako pinayagan ng asawa ko. Hanggang sa dumating pa ang isa na naman naming anak. Ngayon, Dr. Love, medyo dalaga na ang aming panganay. Mukhang nagagaya na nga lang rin po siya sa kanyang ama sa kung papaanong manalita sa akin. Madalas po kasi ay tinatawag nila akong tamad dahil sa pananatili ko lamang sa loob ng aming tahanan. Ang akala po kasi nila ay komo ang ina ay nasa bahay at nagpapakaina ay tamad na. Ayun din po kasi ang naririnig ng mga anak ko sa sarili nilang ama. Nakesyo ang nanay nyo ay tagakuha lamang ng sahod ko. Tagatingin sa mga anak namin at kaunting linis sa bahay at asikaso lamang sa kanila. Dr. Love, nasasaktan po ako. Dahil po dito naalala ko na naman ang mga sakit na naramdaman ko noon. Noong panahon po kasi nasakitin ang ikalawang anak ko at hindi na ako pinabalik pa ng asawa ko sa trabaho ay nalaman ko pong nagkaroon pala siya ng karelasyon sa isa sa mga katrabaho niya. Pinatawad ko naman po siya. Bukod sa mahal na mahal ko po ang asawa ko, ay ayoko rin pong masira ang pamilya namin dahil lamang sa isang pagkakamali niya. Ang hindi ko nalalaman, magbabago na po pala ang lahat matapos yun. Nag-iba na ng tuluyan ang pagtrato niya sa akin na parabang katulong na lamang ako. Uuwi na lang po siya para matulog. Sa araw naman ay wala po siyang pasok at yayayain ng mga bata na lumabas pero hindi po nila ako isinasama. Ang kanyang katwiran, maglinis na lamang daw ako ng bahay habang wala ang mga bata at maghanda ng makakain namin sa kanilang pag-uwi. Nagtataka naman ako sa mga anak ko kung bakit tila hindi ako nakaramdam na parabang hinahanap nila ako at wala man lang pagtutol sa ama nila na iiwanan nga lang ako sa bahay. Ibinigay ko po, Dr. Love, ang lahat para sa kanilang pamilya ko. Hindi man po nila nakikita. Gawa ng parang ang naging sukatan ay ang pagpo-provide ng pera. Pero Dr. Love, totoo pong ibinigay ko ang lahat. At handa ko pong ialay ang buong buhay ko. Mapagsilbihan ko lamang po sila. Kaya nga lang po, sobrang nasasaktan na ako. Wala naman akong hinihiling na kapalit sa pag-aalay ko ng buhay ko. Mahalin at mapagsilbihan lamang sila. Pero bakit parang hindi masaya? At mas nagiging madalas pa nga ang aking pagluha. Nagpapasalamat po ako sa poong may kapal at buo pa rin ang pamilya ko. Pero Dr. Love, bakit po pakiramdam ko ay mag-isa lamang ako? Gumagalang, Annalyn.
Annalyn at sa mga katulad ni Annalyn na mga nagpapakamartir na mga ina o mga magulang na naiiwan sa bahay, alam mo kapag ganyan ang sitwasyon at ganyan na nawawalan na ng respeto sa iyo ang asawa mo mismo at ang buong pamilya mo, ang mga bata, hindi talaga malayo yan, isipin mo na wala ka nang dapat pang patunayan sa kanila. Lalo pa't ibinigay mo na ang lahat. Gawin mo ang sa tingin mo yung nararapat. Kung gusto mong magbalik sa trabaho, sa paghahanap buhay, well then go. Okay? Pero alam mo, may isang bagay kang dapat na tuldukan na. At yan nga yung kawalan ng respeto sa'yo ng asawa mo. By hook or by crook, ika nga sa wikang Ingles. Dapat pigilan mo na yan. Dapat ay supilid na yung ganyang pag-uugali ng asawa mo. Kasi nadadamay na, pati yung mga bata. Dapat malaman niyang asawa mo na hindi porke siya ang nagpapasok ng pera sa tahanan ninyo, ituturing ka na lamang na para bang alila sa sarili mo namang pamamahay. Ikaw ang reyna dyan, kahit pa nga gaano ka kaliit yung tahanan na tinitigilan ninyong mag-iina. Kung siya ang hari, ikaw dapat ang reyna. Yan, at yung mga anak ninyo, ang mga prinsesa at mga prinsipe. Hindi pwede na ang reyna ay tinuturing lamang na isa sa mga utusan. Magkaiba yun. Huwag kang pumayag sa ganyang klase ng pagtrato ng asawa mo. Huwag ka nang magpakamartir. Ipamukha mo sa kanya na hindi madali ang gawain at mga responsibilidad ng asawa na naiiwan sa bahay. Okay, hindi lamang po doon sa mga asawang babae na naiiwan sa bahay kasi meron din naman ng mga asawang lalaki na naiiwan sa bahay para mag-alaga sa kanilang mga anak. Sila yung maglinis, sila yung magsaing. Yung trabaho ng asawa mo, sigurado ako, sabihin na natin, 8 oras ang trabaho. Pero ang trabaho, ang responsibilidad ng isang ina o ng isang ama na nasa bahay, ang kanyang destino. Ika nga, diyan ka na destino di ba? Walang oras. Yan, sa mga housewife at sa mga housebands kung tawagin. Walang oras O kahit anong oras na may kailanganin sa bahay, natural yung kapartner mo ay nagtatrabaho o may pasok pa bukas, ikaw ang kikilos. Walang oras. May kailangang bilhin, merong kulang na ipinamalengke. Di ba? Samantalang yung nagtatrabaho sa labas, napagod na bumiyahe, napagod na magbihis pa, na malansya, baka nga pinagplansya pa nung partner na naiiwan lang sa bahay Hindi ba? Ang sinasabi ko rito ay hindi naman dapat na awayin yung partner mo, kundi dapat na makuha sa paliwanagan na teka lang, we are on the same level. Okay? We should be on the same stage. Lalo na sa pagpapalaki diyan sa mga bata. Hindi pwede na kayo ay maglalamyerda, hindi pwede kayo ay gagala, at ako bilang ina, maglilinis dito, parang inalila, na parang wala na akong, anong tawag mo rito, wala na akong ibang pwedeng gawin at hindi ko na deserve na makasama kayo na pamilya ko. Ikaw rin kasi ang may problema dito, Annalyn. 'Di ba? Hindi ko sinasabi na puro na lamang itong asawa mo na sinasabi mo ang nagiging masama, nagiging malupit na ang dating sa iyo. Kasi nga pumapayag ka. Hindi ka naman pwedeng kung hindi ka papayag in the first place na pagsalitaan ka ng mga masasakit na bagay kasi nga dito sa liham mo may sinabi ka na pati yung mga bata ay natututo na at kumbaga ang pagtingin sa iyo ay tamad kasi nasa bahay ka lang, hindi ka kumikita ng pera, 'di ba? Sabi ko nga mahirap yung naiiwan sa bahay. Ako, ayoko na iiwan sa bahay kaya gusto ko lagi ako malakas kasi mas marami mga gawain sa bahay, maglalaba, magluluto. Sa pagluluto, hindi naman ora-orada pagbukas mo ng ref, nandiyan na lahat. Pag-iisipan mo, hindi naman pwede na yung ulam kanina, yun na naman ulam bukas, sa susunod na araw, di ba? Hindi naman pwedeng palaging ganoon. Magrereklamo rin yung mga
kasama mo sa bahay. Teka lang ho, sanay na, kabisado na namin. Ang lasa niyan, di ba ganun? O pinag-iisipan mo pa yan kung anong lulutuin, ano bang isisilbi, papaanong magsisilbi. O lagi, nilinis ko lang kahapon, lilinisin ko na naman ngayon dahil mahal ko kayo. Yan yung dapat mong ma-realize. Respetuhin mo rin kasi yung sarili mo, Annalyn. O ilaban mo yung pagiging ilaw mo ng tahanan. O hindi yung nagpapaalila ka sa sarili mong asawa at ngayon, pati yung mga anak mo ay parang natututunan na nga na, oo nga, ganun nga lang si nanay. O, nauutos-utusan lang namin, tagalaba, tagasaing, tiga-tiga. Yan, puro ganun na lang. Oo, pangit yan. O, wag kang pumayag na ganoon. Okay? At kausapin mo ng masinsinan yung asawa mo, ipagdasal mo. O, na maliwanagan siya. At para naman sa mga asawang kumikita, nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya, hindi naman po porke kayo nga nagpapasok ng kwarta para sa mga gastusin sa bahay, ay kayo na ang maghahari-harian at kayo na ang magre-reyna-reynahan. O alalahanin nyo ang inyong sumpaan doon sa altar. Alalahanin ninyo kung gaano kayo kabait sa mga magulang, sa mga kapatid ng pinili ninyong mapapangasawa. Opo, iingatan ko po siya. Hindi naman yung pag-iingat na hindi ko na nga ho pinalalabas ng bahay. Doon na nga lang po siya palagi sa loob. Hindi naman. Nagliliwaliw kayo ng mga anak mo, iiwan mo yung asawa mo sa bahay. Aba, teka, that's unfair. That's unfair. Okay? Kaya respetuhin ninyo ang mga asawa ninyo. Respetuhin din ninyo ang inyong mga sarili. Kung sakaling naliligaw nga, ang inyong asawa, katulad nitong asawa ni Annalyn, na kung ano-ano mga salita ang sinasabi at naa-absorb na at pinaniniwalaan na ng mga bata, pumasok na kayo sa eksena. Teka lang, magpakilala ka. Nanay nyo ako. Yung 9 na buwan na ipinagbuntis ko, ay hindi biro yung paghihirap, lalo na yung pagluluwal doon sa mga bata. 3 ang anak ninyo, Annalyn. 3 beses ka rin na nag-50-50. Lahat ng mga nanganganak ay nag-50-50. Ganun po yan, mga kapatid.